Ako si Joanna Calayag, 30 years old. Lumaki ako na naniniwala sa Diyos, ngunit walang personal na relasyon sa Kanya. Religious ang pamilya namin, araw-araw nagro-rosaryo at novena. Ngunit sa kabila nito, ang tanong ko lagi dati sa puso ko, bakit magulo pa rin ang pamilya ko namin? Laging nag-aaway si mama at papa at maraming dumating na pagsubok na naging dahilan para mas mapalayo ang relasyon namin sa isa't isa. Namuhay ako sa makamundong paraan dahil sa takot na iwanan ng karelasyon ko. Pinili kong mag-settle sa sexual scene. Isang araw, na-diagnose ako ng PCOS. At dahil dito, mahirap na umano akong magkaanak pag lumagpas ako sa edad na 30. Nakadagdag ito sa takot na nararamdaman ko. Ayokong iwan ako ng karelasyon ko at na-pressure rin ako na baka hindi na ako mabuntis dahil sa kalagayan ko. Lumipas ang mga panahon at dumating nga ang araw na kinakatakot ko. Bigla akong hiniwalayan ng boyfriend ko. Isa sa mga naging sanhi kung bakit ako nahulog sa depresyon. Nagpatong-patong ng lahat sa puntong iyon, panghuhusga ng tao, pressure na makapagpaabot ng financial support sa magulang ko, at takot sa sarili kong future. Hanggang sa dumating na ako sa puntong sinasaktan ko na ang sarili ko. Para makalimot sa mga problema, naging takbuhan ko ang alak. Sa sobrang desperada ko, pati tarot reading, chants, anting-anting, at ibang pang witchcraft practices ay inaral ko. Palagi akong umattend ng Pride Month. Lahat ginawa ko sa pag-aakala na magpapasaya sa akin ang mga ito. Sa huli, lumok pa rin ang buhay ko. Noong 2023, dumating sa buhay ko ang ngayoy boyfriend ko. Hindi naging madali ang mga unang buwan namin dahil sa personal struggles and trauma. Isang araw, dahil sa paulit-ulit na struggle sa buhay, naisip kong tapusin na lang ang buhay ko. Hindi ko malilimutan ang oras na iyon dahil parang tumigil ang oras at binalot na nakakabinging katahimikan ng buong paligid. Nang handa na akong sumuko, biglang tumunog ang cellphone ko at ang unang sambit ng boyfriend ko ay, itigil mo yung ginagawa mo. Doon ako nagising at binitawan ko ang hawak ko. Sa puntong iyon, napatunayan kong totoo ang Panginoon. When I wanted to give up, He saved me and rescued me. Kinatagpo ako ng Panginoon in my darkest hour. After that incident, namuhay pa rin kami sa sexual sin and pride. Nakontento ulit ako sa makamundong buhay. Nilamon ako ng trabaho hanggang sa kinakailangan ko nang mag-resign dahil sa matinding dakok nito sa kalusugan ko. The Lord humbled me and I knew I had to respond this time. Last year, nag-decide na kaming umantin ng Gia Kamanaba. Unting-unting pinaintindi ng Diyos sa amin that blessing comes when we obey. Tuluyan kong binitawan ang buhay ko dati and we decided to honor God in our relationship. Matapos ang ilang buwan ng pag-attend, we joined Link Up, Grow Track, at nagpa-water baptize na din. Sa Divine Encounter, sinuko ko ang lahat sa Panginoon, maging ang pagiging bukas ko sa witchcraft at sexual sin. I praise God that He delivered me from what enslaved me. Sa kasulukuyan at sa grace ng Diyos, graduate na ako na School of Workers Module 1. At nagpapagamit na rin sa Panginoon sa pamamagitan ng I Am Richie Team. Kung dati gustong-gusto kong magkaanak, binayayaan naman ako ng Panginoon ng mga anak sa Link Up Group. At kung dati, iniisip kong binuhay lang ako para magbigay ng sweldo, ngayon, ang Diyos ang patuloy na nagpo-provide sa pamilya namin. Kung dati akala ko patapon ang buhay ko, ngayon mas naiintindihan ko ang halaga ng buhay at mas gusto kong mabuhay para mas mapalaganap si Kristo sa pamilya ko at sa iba pang tao. Lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at maaring hindi muna sa atin ito ibinibigay ang mga hinihingi natin dahil mayroon siyang mas magandang plano para sa atin.
Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Lubos ako nagpapasalamat sa mga leaders ng ating simbahan, mula sa ating pastor, sa aking magandang pamilya Link Up Group, at sa I Am Richie family sa patuloy ng paggabay. Kapatid, kahit anuman ang sabihin sa iyo ng ibang tao, huwag mong pakikinggan ang due date nila. God's plan, not our plan. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Kay Jesus lamang ang papuri at pasasalamat. Punuin ang langit, maglilingkod ang langit.